Amen. Isa na pong pinagpalang umaga sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Iba-iba ang paraan ng pagtugon, pero ang isang binago na at na kay Kristong mananampalataya, bago na rin po ang kanyang pagtugon sa mga pagbati at pangungumusta na ginagawa sa kanila. Dati po ang ating paraan ng pagtugon na ito, pag sinasabing kumusta ka, ang karamihang sagot, eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago. Ngayon kay Kristo na, iba na ang paraan ng pagsagot. Kumusta ka na? Ang sagot ng mga Kristiyano, mabuti kaysa sa dati. Amen. So, purihin po ang Panginoon at we would like to welcome ang ating pong mga panauhin ngayong umagang ito, ang Gideon's International, ang ating pong kabalikat, kasangga sa ministeryo na ginagawa po natin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. At mamaya ay magbibigay po sila ng mga ulat sa atin kung ano ang ginagawa po ng mga kapatid natin ito sa pamamaraan po ng paglilingkod sa ating pong Panginoon. At ngayon pong araw na ito, ngayong umagang ito ay magpapatuloy po tayo sa ating pong pinapaksa sapagkat ang ating pong team sa buong buwan po ng Setyembre ay Beware of Satan's Schemes. Maging maingat tayo, maging mapagbantay tayo sa lahat ng mga pakana, sa lahat ng mga pandaraya, sa lahat ng panlilinlang na ginagawa po ng ating pong kaaway. At nung pong nakaraang linggo ay pinag-usapan po natin yung pong tayo mag-ingat sa mga maling katuruan. Beware of false doctrines. Sapagkat sa ating pong kapanahon ng ito, rampant po, napakarami. Kung saan-saan makakadinig po kayo ng iba't ibang mga pamamaraan ng pagtuturo tungkol sa Diyos, dadapat lihis ayon sa sinasabi ng buong katotohanan po ng salita ng Panginoon. Kaya nga ito po'y babala sa bawat isa po sa atin. Beware of false doctrines. Sabihin po niyo sa katabi niyo ngayong umaga, mag-ingat ka sa maling turo. Baka yung katabi niyo, mali na tinuturo niya sa inyo, no? So, ito po ay magandang mga bagay na binibigay po sa atin ng Panginoon upang sa ganong kaparaanan po, tayo maging mga uri ng mananampalataya na hindi lamang basta ordinaryong tagasunod ng Panginoon, kundi tumatayo sa katotohanan at nagagamit ng Panginoon sa paghahayag ng linaw ng mga katuruan po ng salita po ng atin pong Panginoon. At sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang isa pang panlilinlang na ginagawa po ng ating kaaway na maaari pang marami sa atin hindi alam, meron pala tayo nito. At ano po ito? Ito po yung pag-aaralan natin ngayon na maging maingat tayo doon sa salitang greed. Alam po ninyo itong greed ay binigyan po ng kahulugan ng sabi po rito intense and selfish desire for something, especially wealth, power, or food. Ito po ay isang marubdob na pagnanasa. Makasariling mga pagnanasa para sa mga bagay po na maaari pong may kinalaman sa tinatawag po nating kayamanan, fame, at pagkain. Iba-ibang uri po nung greed ang maaaring pong pumapasok sa buhay po nating mga tao. At ang mga synonyms po na ginamit po natin dito sa Tagalog, yung pong magkasing hulugang salita ng Tagalog po nitong greed ay, siguro ilan sa inyo ngayon lang madidinig ito, kasibaan. Pakisabi nga ninyo, kasibaan. Naku, alam na alam po natin yan. Kasibaan, kasakiman, pagiging gahaman, at ito malalim na Tagalog ito. Ang sabi po rito ay kayamuan. Kayamuan. Para madaling maintindihan, balik natin doon sa una, kasibaan, katakawan. And this is something that probably most of us won't accept, pero meron pala tayo. Sapagkat ang
greed po, itong tinatawag po natin na kasakiman, itong pagiging gahaman, ay dumarating po sa buhay ng tao sa iba't ibang anyo. Meron pong maaring matakaw. Meron pong maaari pong may kasakiman pagdating sa pera. Sino po rito ang hindi sakim sa pera? Kung hindi kayo sakim, bibigay niyong lahat sa akin yan. Pero ano kung hindi niya maibibigay eh? Sasabihin niya, bakit ko ibibigay? Pinaghirapan ko ito. Kita ninyo, akala natin wala tayo, pero meron. Kaya nga sabi po rito, maging maingat tayo sapagkat ang ating kaaway si Satanas, matalino po yan. Tuso, subtle. Sabi nga po, kaya nga nagagawa niyang paikutin ang buhay ng mga mananampalataya sa paglalagay sa kanilang puso at kaisipan, hindi naman masama yan. Pinaghirapan mo yan. Kaya nga kailangan pakaingatan mo, itago mo. At di natin nalalaman, dumarating na rin sa ating espiritu ng pagiging gahaman at pagiging sakim. Kaya ito po yung maganda na ating pong pinag-uusapan ngayon, sapagkat ako po yung naniniwala na ito'y bagay na makatutulong po sa atin upang tayo lalo pang lumago, tumatag sa ating pong pananampalataya na nagiging malaya po tayo mula po sa lahat ng mga panlilinlang na ginagawa ng kaaway sa atin. Yung pong aming senior pastor noon, lagi kong ginagamit na halimbawa, si Pastor Eliezer Javier. Naging pastor namin siya sa aming pong bayan sa Binangonan. Lagi po niyang dinidiin sa amin ni ito, lalong-lalo na kami mga tinuturuan niya at sinasanay na maging manggagawa balang araw. Sabi niya, meron 3 pangunahing tukso na maaaring dumating sa buhay ng isang pastor. Sabi niya ay 3G lang ito, gold, girls, and glory. Nakuha po ninyo. O mga pastor na narito, mga leaders, 3 na mahalagang bagay na maaaring gawin ng kaaway na gawing panliling lang sa inyo. Gold, girls, and glory. Kayamanan, babae, at yung pong tinatawag natin dito na glory, kaluwalhatian, fame. At kung hindi po tayo magiging maingat sa mga bagay niyan, hindi natin nalalaman na tayo pala ay nagkakaroon na ng masidhing pagnanasa. Once you are obsessed, pagka po tayo pinasukan ng marubdob, masidhing pagnanasa, nung tinatawag po natin greed, ito pong kasakiman, hindi natin nalalaman na ating buhay pala ay nababalot na ng mga bagay nito na ginagawang tukso sa atin ng ating pong kaaway. Kaya nga, katulad po na aking binanggit sa inyo, sa iba't ibang paraan, papasukan tayo ng espiritu ng greed. Ano ang greed sa Tagalog ulit? Kasakiman, kasibaan, katakawan, at ano pa? Ayan. So, maliwanag po yan. Sino naman dito ang hindi naman matakaw? Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, ako tawa po ng tawa sa kanya kagabi. Dahil sabi niya, meron iba sa atin, pagka ang kainan na ay yung bang eat all you can. Halimbawa, may party, may nag-invite sa atin. Hindi, wala naman nagseserve. Ang tingin kaagad natin minsan, ang liit naman ang pinggan nito. O kaya pag malaki, tama-tama. Sinosurvey na, yun, kukunin ko yun. Kumukuha tayo ng inaakala po nating masarap. Pinupuno natin ating pinggan. Pagkatapos naman pala, hindi kayang ubusin, nasasayang. Bakit po ganon? Yun ang tinatawag po nating kasibaan. Katakawan. At ito'y isang bagay po na ginagawa ng ating kaaway upang unti-unti tayong ilayo sa ating pong pananampalataya po sa ating pong Panginoon. Tandaan po ninyo, rich or full,
or poor. Mayaman ka man o mahirap, pwede kang pasukan ng panlilang na ito na ginagawa ng ating pong kaaway. Akala ng marami yung lamang mga mahihirap ang masisiba. Akala man ng iba yung lamang mayayaman ang masisiba. Sapagkat merong mayaman na gusto pang yumaman. At ito pang siyang nakalulungkot na buhay ng maraming mga tao doon sa kanluraning bansa na nakita ko po. Ang mga tao ron ay halos hindi na nagpapahinga. Halos araw-araw 7:24. Ang iba po sa kanila 12 hours nagtatrabaho, humihingi pa ng mga dagdag na oras para magtrabaho. Bakit po? Sapagkat ang sabi nila, gusto namin makaipon. At ang nakalulungkot po yung kanilang inipon, minsan isang araw lamang ubos na. Sapagkat ang kanilang mga pinaplano sa ganitong petsa, sa ganitong buwan, sa ganitong araw, kami pupunta sa Europa. Kami pupunta kung saan-saan. Pinapagod, pinapatay ang katawan. Panunukso ng kaaway, pinapasukan ng greed. Kaya nga halos wala ng panahon sa kanilang mga anak. Wala ng panahon sa kanilang sambahayan. Yan ang nagagawa po ng greed sa buhay ng isang tao. Kaya nga, tinan po natin ngayon, ito pong isang talinghaga. Dito po sa Luke chapter 12, verses 13 to verse 21. Basahin po natin ang mga talatang ito. Subalit bago po natin basahin, gusto ko mong tayo humingi ng patnubay sa ating Diyos. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nandito po kami sa isang paksa na maaari pong sa aming mga personal na damdamin ay magiging masakit pakinggan. Subalit kinakailangan po naming malaman. Kinakailangan po namin madinig. Hindi layunin ng mga pastor at mga manggagawa na saktan ang mga mananampalataya. Dapat ang iyong mga salita, katulad ng sinabi, katulad ng tabak na merong 2 talim na tumatagos hanggang sa kaibuturan po ng aming mga kaluluwa at ng aming mga puso. At nawa po, Panginoon, magkaroon kami ng kaalaman at kamalayan sa aming pong pinag-aaralan ito. Sa pangalan po ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Ito pong mga talatang ito na ating pong babasahin ngayong umagang ito ay alam na ng marami po sa atin sapagkat ito po yung merong kinalaman sa kasaysayan po ng isang mayamang haling. Hangal. Rich fool. Yun po ang tawag dito, rich fool, mayamang haling, mayamang hangal. At ang sabi po na ating binabasa ito, someone in the crowd, sa verse 13, said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Alam po natin na yung pong buong buhay ni Jesus, ginugol niya sa pangangaral, pagtuturo, pagpapagaling ng mga may sakit. And this is the ministry that Jesus did while He was on earth. Nangangaral, nagtuturo, at nagpapagaling. At habang ginagawa po niya yung pagtuturo, pag-aaral, biglang-bigla po sa kongregasyon. Ewan ko kung member siya ng CU. Ang sabi po niya, biglang-bigla, Teacher! Walang pasintabi, Biglang, siguro tumayo pa eh. Guro! Yung kanyang tanong, wala rin sa topic eh. Ang sabi po niya, sabihin mo sa aking kapatid, na hatiin, paghatian namin yung aming mamanahin. Nakita niyo kung paano pumasok ang greed sa buhay ng taong ito? Hindi man siya nakikinig, wala siyang panahon na pakinggan yung salita ng Panginoon. Habang siya'y nakaupo, ang kanyang isip ay punong-puno doon sa paghahatian namin dapat yung aming mamanahin. Kaya nga, kagad-agad ng tanong niya, Guro, sabihan mo. Inutusan pa ang Panginoon. Sabihan mo ang aking kapatid na paghatian na namin ang aming mga mamanahin.
Dapat sa ganitong mga pagkakataon, ang Panginoong Hesus hindi nagugulat, hindi natatakot, hindi namamangha, kundi doon sa sagot niya, para bang sagot na makabago ngayon. Man? Hello, man? Sabi niya, man. Sabi po niya, who appointed me to be a judge or to be an arbiter between you? Ang sabi niya, hoy lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang ako'y maging hukom at maging tagapamagitan sa inyong magkapatid? At binigay niya ang katuruan na napakaganda patungkol po sa greed. Ang sabi niya, watch out. Nakita niyo, naalaman ng Panginoong Hesus yung nasa puso ng tao. Alam po ba niyo na ngayong umagang ito, alam ng Diyos kung ano nasa puso niyo. Kung may greed kayo o wala. Ang taong ito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, watch out. Be on your guard against all greed. Magbantay ka. Tingnan mo. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sapagkat napakarami, sabi niya, watch out against and guard yourself against all kinds of greed. Sa wakatid po, hindi lamang isa yung tinatawag po natin dito na kasakiman. Iba't ang uri ng larawan. There are so many facets of what we call greed. Pwede kang maging sakim sa pera. Pwede kang maging sakim sa pagmamahal. Pwede kang maging sakim sa iyong emosyon. Pwede kang maging sakim sa mga bagay na nasa sa iyo. At ito ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Beware, mag-ingat kayo. Bantayan ninyo ang inyong sarili sa lahat ng uri ng mga kasakiman at pagiging gahaman. Sabi nga po ni Pastor Manny kagabi, merong mga pamilya, kaunti, kapirasong lupa, nag-aaway. Meron pa nagsasabing, magpapantay ang dalawa kong paa, pero hindi ko siya mapapatawad. Bakit naman? Nilamangan ako sa hatian namin. Buhay pa si nana at si tatay. Binago na yung mga testamento. Alam po ninyo, bakit nagkakaganon mga magkakapatid, nag-aaway, nagpapatayan pa nga kung minsan? Dahil doon sa sinasabi nitong greed. Amen. Binga nga kayo ng malalim ngayon, parang di kayo makahingi. Kasi mukhang medyo matalim itong ating pinag-uusapan no? Greed. Siguro ilesa niya, minsan nga, nasabi ko nga paghati-hatian na namin para ayos na. Inuutusan pa yung mga magulang, Nay, Tay, habang buhay kayo, ayusin niyo ito. Baka magkamatayan Magkamatayan kami din dito pagkatapos na kayo mamatay. Greed yan. Kaya nga sabi po rito, maging maingat po tayo. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, be on your guard against all greeds, sapagkat ang buhay ay hindi napapaloob sa mga bagay na ating tinatangkilik. Ang paliwanag, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ang tunay na kagalakan ng buhay ay wala sa mga bagay na hawak ninyo. The quality of life does not depend on the quantity of what you have, but it depends on the quality of life that you have. Ang buhay ay hindi nakasalalay, ang kasaganaan, ang kagalakan sa buhay ay hindi po nakasalalay sa mga bagay na inyong tinatangkilik. Kundi ang kasaganaan ng buhay ay nakasalalay na sa uri ng buhay meron kayo ngayon. Kahit 3 subo, basta mapayapa, basta masaya, ayos na. Amen. Ang iba nga sa atin, maraming kinakain, pero hindi nyo nalalaman, may nananalangin para sa inyo. Sana po'y mabulunan at mamatay na. Bakit po? Sapagkat nahayag
at napansin sa atin yung pagiging sakim at gahaman. Kaya sabi rito sinasabi po natin dito sa atin pong binabasa, wala sa mga bagay na tinatangkilik po natin ang tunay na uri ng buhay. Kaya nga, dito po, ang sabi sa verse 16, and he told them this parable. Ito, dahil doon sa tanong noong lalaki, nagbigay ang Panginoong Hesus ng talinghaga. Ang sabi po niya rito, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Itong richful na ito, ang sabi, nagkaroon siya ng maraming mga ani sa kanyang lupain. At pagkatapos po na makita niya ang kanyang maraming ani, inisip niya sa kanyang sarili at ito ang kanyang itinanong, what shall I do? Magandang tanong eh. Nakita niya, dumami ang kanyang kabuhayan. At ang tanong niya ay ito, ano ngayon ang gagawin ko? Kaya lamang doon sa kanyang tanong sa kanyang sarili, sagot din sa kanyang sarili. Pagkatapos po niya itanong, what shall I do? Dito sa verse 18, ang sabi niya, this is what I will do. Sana, pag kayo marami ng tinatangkilik, umuunlad ang inyong negosyo, tumaas ang inyong sweldo, gumanda ang inyong buhay, magkaroon kayo ng katanungang, what shall I do? Pero wag yung hayaan na kayo rin ang sumagot, hingin nyo ang patnubay ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga, sapagkat ang mayamang haling nito, siya rin ang sumagot sa kanyang tanong. Ang sabi po niya, ito ang gagawin ko ngayon. You have plenty of grain laid up for many years. Ang sabi po niya, take life easy. Eat, drink, and be merry. Sapagkat marami ka ng tinatangkilik, marami ka ng kayamanan. Ang sabi po niya, ay ito, gawin mong magaan ang buhay mo ngayon. And this is the philosophy that most people today are still doing. Ito po ang isang uri ng filosofiya na ginagawa ng mga tao ngayon. Eat, drink, and be merry. Kumain ka at akawan. Magpakasaya ka. Sabi po rito, eat, drink, uminom ka at magpakaligaya ka. Iyon po yung sinabi ng taong ito sa kanyang sarili. Nakalimutan niya na ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik po natin dito sa kasalukuyan, ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. At kapag kinikilala mo, all things comes and just a blessings from God, ito'y biyaya ng Diyos sa atin. Hindi ka mangingimi, hindi ka matatakot, hindi ka magdadalawang isip na ang tinatangkilik mong ito ay iyong gawin para sa ikabubuti at kasusulong ng Ebanghelyo ng Panginoon sapagkat alam mo, Diyos ang nagbigay, siya uli ang magbibigay. Pero kung ang isipan mo, pinagpaguran ko ito, pinagpawisan ko ito, ang dami kong dinayang tao dito. Anong gagawin nyo ngayon? Iingatan nyo talaga. Ayaw nyong maubos. Yun, greed na po yun. Kasakiman na sapagkat nawala na ang para sa ibang tao dahil sa inyong pagiging gahaman. Kaya yan po ang sinasabi rito sa ating pong pinag-aaralan ngayon. At tutuloy po natin itong ating talinghagang ito sa huling bahagi po ng ating pag-aaral. Nais ko pong unang kunin po natin yung pong nagiging bunga. Ano ang greed and what are the fruit ng sabihin po natin ng greediness. Sabi po rito sa una, greed is the source of all evil. Sabi nga po ni Pablo sa ibang salin ay, greed is the gateway. Ang kasakiman, pagiging gahaman ay nagiging pintuang bukas. Nagiging, sabihin po natin, pinanggagalingan ng lahat ng uri ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6, verses 8 to verse 10. Unang itinuro sa atin ay ito.
Verse 8, ang sabi po rito, so if we have enough food and clothing, let us be content. Ibig po sabihin nito ay, kapag ka ikaw ay meron naman, nakikita mo naman ang pagpapala ng Panginoon, matuto po tayo na maging kontento. Ano ba po ba sa Tagalog yung salitang content? Ha? Oh. Magkaroon tayo ng kasapatan. Alam natin yung word na enough. Yung pong mga bata, minsan pagka po kami kumakain nun sa labas ng aking may bahay nung siya nabubuhay pa, pagka po kami kumukuha ng ice cream, natutunan po namin na sa lahat ng order namin, isa lang, hati kami lagi. Napansin po namin na nang kami nagkaedad na wala nang greediness eh. Yung katakawan. Sana ganun, pag umiidad kayo, wala nang takaw. Kumain kami, isang order lang, hati pa. Kukuha kami ng ice cream, hati. Napapansin ko po yung mga bata pag kumukuha ng ice cream. Talagang umaapaw, tumatapon. Doon lang, kitang-kita mo ng greediness eh. Ang iba pa nga ho eh, kumukuha na, didila pa. Babalik na naman. Sabi ko talaga, kasbaan! Katakawan! Kaya nga sabi po rito, greed is the gateway, the source of all evil. At kung ito ang pinanggagalingang pintuang daan ng lahat ng kasibaan, katakawan, kasakiman, at pagiging gahaman, ang turo ng Diyos sa atin ito, be content on what you have. Yung pong kasabihang Pilipino ay ito, habang maigsi ang kumot, magtiis ka munang mamaluktot. Pag ito'y lumaki na at lumapad na, saka ka umunat. Yung kasabihang yun, itinuturo po sa atin na maging kontento ka kung anong meron ka ngayon. And when God found out that you are content of what you have, bibigyan ka pa ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat napagkatiwalaan ka sa maliliit na bagay, sabi po ng Bible, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malalaking bagay. Kaya nga yung pong mga may maliliit pang bahay ngayon, mamaluktot muna kayo. Balang araw ho, pag nakita ng Diyos yung katapatan nyo, bibigyan kayo ng pagpapala. Kaya nga, doon po sa pagpapatuloy na pagbabasa po natin, sabi rito, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Sabi po rito sa verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. I believe that God is not against people, Christians, to have possession. Hindi ho laban ang Diyos sa atin na magkaroon tayo ng mga possessions, mga pag-aari. But God is against people or Christians having possessions, possess them. Yun ang masama. Hindi masama ang yumaman, ang magkaroon ng maraming pera. Sino po rito ang ayaw yumaman? Kasi nadinig ko yung greed. Pag nagtaas ako ng kamay, baka greed na ako nun. Greedy na. Hindi po masama ang yumaman. Huwag lamang niyong gagawin na ang kayamanan ang maging Panginoon ninyo. Amen. Let be your possessions. Yung inyong mga pag-aari, kayo ang maging Panginoon at hindi sila ang maging Panginoon ninyo. Sapagkat ang Diyos tinawag ang mga kapatiran po natin sa iba't ibang uri ng panawagan, may tinawag upang maging negosyante. At nais namin, in fact, pinagpe-pray po natin na mga businessmen ay magkaroon pa ng maraming mga bagay na tinatangkilik. Hindi para sa kanilang sarili. Tatandaan ninyo,
Mientras pinayayaman kayo ng Diyos, lalo niyong gawing bukas ang inyong mga pintuan para pagpalain ang mga tao. And this is what Pastor Manny and the other pastors had been emphasizing in this church. You are blessed to bless other people. Kayo pinagpapala upang kayo maging pagpapala sa ibang mga tao. Amen. Kaya nga mamayang paglabas ninyo, sabihin sa katabi mo, sumama ka sa akin, papakainin kita. Pero huwag kang matakaw, ha? You know, bless nyo ang katabi nyo. Sa iba't ibang paraan, i-bless nyo sila. Sapagkat yun ang panawagan ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. Kaya nga tandaan nyo, ang greediness, yung pagiging sakim, ay source, pinanggagalingan ng lahat ng uri ng kasamaan. Amen. Pangalawa po, greed will never satisfy you. No. Yung pong kasakiman ay hindi kailanman magbibigay ng satisfaction o nung pong kasapatan sa inyo. Doon po sa Ecclesiastes, yung titingnan po muna natin yung verse 1. In fact, yung pong verse 2 ng chapter 1 ng Ecclesiastes, yung po ang kabuang paksa ng aklat ng Ecclesiastes, na saan ay tinuturo, all things under the sun is vanity. Lahat ng mga bagay, sabi ni King Solomon, lahat ng mga bagay na nasa ilalim ng sikat ng araw, ang lahat ng yon walang kabuluhan. In fact, doon po sa verse na yon, sa siyang salin, sabi, vanity of all vanities. Inulit yon, vanity of all vanities. Yung pong salitang yon, binibigay yung superlative degree ng vanity. Ang sabi po rin, everything is meaningless. Completely meaningless. Walang kabuluhan sa pagkatotoo naman yon. Lahat ng pinagpaguran ninyo, hindi nyo madadala sa inyong kamatayan. Meron po ba kayong nakitang inilibing? Nang libing po'y mula rito hanggang Dao. Ang pila ng mga sasakyan, punong-puno ng kagamitan. TV, furniture, refrigerator. Ba, ang dami yan. Saan ba lilipat yan? Lilipat to. Wala kayo nakitang inilibing na kasama ang lahat ng kanyang mga pag-aari. At yun po ang isang katotohanan na kuminsan hindi natin tinatanggap. Ipinanganak kang hubad, babalik ka ring hubad sa iyong pinanggalingan. Kaya nga, ano po sabi dito sa ating pinag-aaralan? Greed will never satisfy you. Kaya wala hong tigil yung ibang mga tao ng kakakayod, nakuba na sa katatrabaho, sige pa rin sapagkat gusto pa rin kumita. Subalit hindi nila nakikita na ang lahat ng kanilang pinagpapagalang yan, hindi rin makapagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Sino po rito ang tuwang-tuwa na hanggang ngayon, ang dinadrive niya ay Toyota Toyopet Model 1959. Oh, meron naman Toyota Toyopet ng mga Kasi yun ang unang kotse ko. Nabili ko po ng 5,000. Nang makita ko po yung baterya niya, naroon sa likod. Doon naroon sa likod. Saka nakakita ng kotse, ang baterya nasa likod. Sa compartment sa likod. Kaya ang haba ng kable. Ngayon, walang nasisiyahan sa mga lumang bagay. Gusto natin laging bago. At ang nakalulungkot ay ito. May bago na, gusto na naman magkaroon uli ng bago. No satisfaction. O kayo mga lalaki, satisfied ba kayo sa katabi niyong asawa ngayon? Ang lambot ng amen eh. Amen. Kaya nga, yun ang mundo natin, meron na, naghahanap pa.
Pero tandaan nyo, ang na kay Kristo at nabubuhay na mayroong kaugnayan sa Panginoon, nasa Kanya ng lahat, wala nang hahanapin pa. Yung inawit natin, wala nang hahanapin pa. Kaya yan po ang mga katuruan na kung saan po'y nagbibigay sa atin upang sa ganung paraan po, iwasan po natin ang tayo po'y maging gahaman o maging sakim. Pakisabi uli sa katabi nyo, huwag kang masiba. Sumagot ka. Sabi mo, ikaw din. Ako lang ba? Ikaw din. Pare-pareho tayo, huwag maging masiba. At yung pong panghuli natin pag-aaralan dito, greed will destroy you and your family. Ang nakakalungkot po ay ito, yung pinaghirapan mo, pinagpagalan mo, inipon mo sa matagal na panahon. Dahil sa sobrang sipag mo, dinapuan ka ng karamdaman. Hindi mo na magamit, hindi mo na mapakinabangan. Bakit po? Yung greed, ang ating pong pinag-aaralan ito, ay sisirain at wawasakin ang iyong buhay at pati na ang iyong kasambahay. Apektado po ang ating pong pamilya kapag po tayo pinagharian ng kasakiman po sa ating pong mga buhay. It will destroy you and divide your family. Sabi nga po ni Pastor Manny kagabi, sino narito kagabi, by the way? Okay, maganda, wala kayo kagabi. Sapagkat sasabihin ko naman ngayon. Meron pong tao dito sa Bible, pangalan po nila ay si Ananias and Sapphira. Sa Tagalog po si Ananias at si Sapphira. Pangalan lang, maganda ng tunog, Sapphira. Ito po. Siguro taga-South yun. Sa Central Luzon, sa Pera. Sa banda roon sa South, sa Pira. Itong mag-asawang ito ay nagbenta po sila ng kanilang pag-aari. Sapagkat sila mga mananampalataya naman, so ginawa po nila, nagbalik sila at nagbigay ng pang bahagi lang ng kanilang mga napagbilhan. At dahil po rito ay sinabi sa kanila ni Pedro, bakit nyo nagawa na pagsinungalingan kami? Hindi kayo nagsinungaling sa amin, kundi kayo nagsinungaling sa Espiritu ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat dapat ay ibigay nilang lahat sa gawain ng Panginoon. Pero anong ginawa? Nung may bahay ni Ananias na ang pangalan po si Sapphira, dahil sa marubdob at talagang pagmamahal niya sa pera, itinago yung bahagi na napagbilhan. Ano ang naging bunga po nito? Una, namatay si Ananias sapagkat siya'y naglihim. Dumating yung kanyang may bahay na hindi niya alam na matay na yung kanyang asawang lalaki. Sabi, nasaan na napagbilhan nyo? Eto po. Pero meron nang nakatago. Ano nangyari kay Sapphira? Siya rin po ay namatay ng sandaling yun. Ano ang pinag-ugatan ng pagkawala ng kanilang buhay? Greed. At kung gusto nyong mabuhay ng matagal, huwag kayong maging greedy. Ngayon, kung gusto naman yung mamatay ka agad, nasa sa inyo yan. Sino itong gustong mabuhay pa ng matagal? Ayan. Sino naman gustong mamatay na ngayon? Ayaw natin. Kung gusto natin mabuhay ng matagal, yung pagpapalang ibinubuhos sa atin ng Diyos, ibahagi natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Humina na yung amen. Kaya nga, itong mga kapatid po natin itong mga taga-Gideons, ginagawa nila, hindi lamang po
effort nila, pati pananalapi nila, ibinibigay nila para makabili pa ng marami mga Bible at maipamahagi sa marami mga tao. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Upang wag masira, mawasak ang ating sarili at ang ating mga tahanan, napakahalaga po na makita natin na tayo maging maingat sa greed. Bakit po? Balik-aral uli. Greed is the source of all evil. Greed will never satisfy you. Greed will destroy you and your family. Sabi po rito sa verse po natin sa Hebrews 13, verse 5. Hebrews 13, verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Be content with what you have. At kung ano man ang nasa sa inyo ngayon, buksan ninyo ang pintuan ng inyong kabuhayan at sasabihin niyong, Panginoon, may bahagi ka sa mga bagay na aking tinatangkilik sa kasalukuyan. Ibigay ninyo ng buong puso ang inyong bahagi ng tinatangkilik sa gawain ng Diyos at lalo kayong pagpapalain ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat inyo din po namang itinuro sa amin na ang mga mabubuting bagay ay kaloob mula sa langit. All good things are gift from above. Turuan mo lamang kami, Panginoon, na sa iyong mga pinagkatiwala sa amin, maging mabuti po kami, Panginoon, na tagapag-ingat. Hindi lamang namin sinasarili ang mga bagay na binibigay niyo sa amin, kundi lagi may bahagi ang gawain ng Panginoon at maging ang ibang mga tao. Palayain mo kami, Panginoon, and I command the spirit of greediness be gone in the lives of all believers. Mawala ang lahat ng kasakiman, espiritu ng kasakiman, pagiging gahaman sa buhay ng mga mananampalataya at maging bukas ang aming mga kamay, Panginoon, sa pagtulong sapagkat ito ang iyong kalooban para sa amin. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po kayo lahat ng ating Diyos. Praise the Lord. Sige po, palakpakan pa po natin ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Daddy Bishop, sa napakayamang salita ng ating Panginoon. Natunay nga po na wag po tayong palinlang sa mga taktika, sa mga gawain po ng diablo. Katulad po yan na akala po natin na hindi masama, pero napakasama po ng greed, because greed, the love of money, per se is the root of all kinds of evil. Kaya nga po, mag-ingat po tayo. Sabi nga po ni Bishop kanina, hindi po masama yung yumaman, hindi po masama ang pera. Ang masama po yung mahalin po natin ang pera, na yung ating sentro ng ating puso ay yung pera na. Amen, ho ba? Na hindi po ibig sabihin na, sabi nga po ni Bishop kanina, hindi ibig sabihin na mahirap ka, hindi ka greedy. In fact, you can be poor and yet greedy. Whether rich or poor, the issue is the issue of the heart. Kaya sabi po ng Proverbs 4:23, above all else, higit sa lahat, ano pong babantayan natin? Guard your heart, for out of it comes the issues of life. Sa NLT po, for it is the source na kung saan ka papunta. Kaya nga po, bantayan po natin ang ating puso. Bago tayo take ho ng communion, nais ko pong basahin po itong Ecclesiastes 3:11. Alam niyo po, wag tayong palinlang sa diablo. Kung ako lang ay merong ganito lang ang sahod ko, kung ganito lang yung kita ko, masasatisfy na ako. Kung siya lang ang mapapangasawa ko, siya lang ang makakasama ko sa buhay ko, masasatisfy na ako. Nothing and no one in this world can satisfy us. Nasaan po yan? Dito po sa Ecclesiastes 3:11, sabi diyan, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the
human heart. That is why ang ating pong kahit meron ka na, after mo pong nakuha yung pangarap mo, yung binili mo, gusto mo na naman. Makikita po natin sa mga mayayamang wala pong Diyos po. Nang makita po natin ang Diyos nila yung kayamanan, meron na sila, gusto pa po nila. Because nothing can satisfy us. Kahit magkano po, kahit sino, you can never be satisfied. Dahil meron pong vacuum ang puso ng tao. Na nilagay po ng Diyos. Sabi diyan, He has also set eternity in the human heart. Meron pong eternal emptiness sa ating puso. So yung eternal emptiness po ito, yung eternal vacuum can only be filled by the eternal God. Only Jesus can satisfy you. Huwag ho tayong palilang sa diablo na kapag meron ka ng ganito, magka-crave ka pa ng ganito, it will destroy you. Kaya dapat po kapag Kristiyano ka, you must be contented for the time being until God will bless you dahil nakita niya naging tapat ka sa maliit. Amen ho ba? At sabihin mo po sa katabi mo, si Jesus lang ang satisfaction mo. Ikaw rin. Amen ho ba? Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Patuloy ho nating alalahanin ang dakilang pag-ibig po ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak na binigay po niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan po ng pagtanggap po natin ng banal na hapunan. So habang siniserve po tayo ng ating mga usher, awitan po natin ng Lord mula po sa ating mga puso. Hallelujah.